Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin yung ating mga Bible apps sa aklat ni Dr. Luke chapter 10 verses 25 to 27. Babasahin ko po sa ang Biblia version. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya ay tinutokso na sinasabi, "Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo?" At pagsagot niya ay sinabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita na atin pong nabasa. Maaari na po kayo umupo. Dahil ito po yung last day or last Wednesday ng tinatawag nilang Love Month, at ilang beses na pong natalakay ang love. Noong una, nung wala kami, tinalakay po ni Pastor Anisle, love the Lord your God. Nung nakaraan ay tinalakay naman ang the unconditional love of God. At ngayon naman po sa huling Wednesday ng buwan ng Pebrero ay akin pong tatalakayin ang tema, Love is all that matters. So parang lyrics ng hawit to. Kung titingnan po natin sa mga napakinggan po natin mensahe about love, narinig po na natin ang iba't ibang definition ng love. Naunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng love. Meron pong nagsabi na ang love daw ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. May nagsabi na love is blind. Pero nung narinig ko po yun, kinontra ko po yung nagsabi na love is blind. Sabi ko, love is not blind, but the lover is the blind. Hindi po bulag ang pag-ibig, kundi ang umiibig ang bulag. Iba't ibang definition ng love. How do you spell love? Paano nyo ba ispilingin ang love? Ang sabi nila is, love is L-O-V-E. Yung love na yan, L-O-V-E, ay nilagyan ko po ng acronym na love, it is a legal o obligation, V, voluntary, E, expression. So yun po yung definition ng love. But, kung atin pong ispilingin ang salitang love, maiiba po. Hindi po L-O-V-E. Kundi ito po ay magiging T-I-M-E. Ibig sabihin, time. The spelling of love is not L-O-V-E, but time. Kaya sa gabi pong ito, bibigyan ko po ng meaning yung salitang time. Number 1, letter T. Trust in the Lord. Sino pong nagtitiwala sa Diyos? Trust in the Lord, it means to place your confidence to God. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ito po ay nilalagay mo ang iyong confidence sa Panginoon. Minsan tayo po, wala tayong self-confidence. Nanginginig tayo, nininervyos tayo minsan kapag tumatayo tayo sa harapan ng maraming tao. Alam nyo, nung ako po pumasok ng Bible School, doon po sa Manila, pumasok po ako ng Bible School, hindi po ako marunong manalangin. Naging youth president po ako ng 3 probinsya. Umaabot kami ng almost 1,000 na mga kabataan. Ako pong may hawak. Lahat pwede nilang ipagawa sa akin.
Kahit impronto na MC, impronto na pag-share ng salita ng Panginoon, impronto na paawitin, patugtugin, wala pong problema. Pero kapag tinawag nilang aking pangalan sa pulpito, may I call on Brother Jude to lead us in opening prayer. Kahit pa malmalamda nga mga awag tinagan ko, pulos nga hanak na makanan. Mabuti nga tabaka, anya ti may bagbagak bigay. Wala akong confidence. Kaya nga, noong pumunta ako ng Manila, ang sabi ko, hindi ako magbabakasyon, magpapakita dito doon sa Mindanao na hindi ako pastor. Patunayan ko sa kanila na pagbalik ko, pastor. Doon po sa Bible School, sinubok ako ng Panginoon. Naranasan ko pong tumira, natulog sa overpass ng Makati, Guadalupe. 3 araw ako doon, walang tulog, walang kain. Yung puting damit ko noon, hindi na puti. Iba na ho yung kulay. And then, yung mother mo namin noon, ang galing magpadala ng love letter. Ang sabi niya, anak, ano mang problema, ano mang pagsubok, huwag kang mag-give up. So kapag binabasa ko po yun, tumutulo po yung luha ko. At dumating yung time, final exam, sabi nung may-ari ng Bible School, Brother Jude, it's better to go home than plant kamuti kaysa hindi ka makapag-exam. Ang communication noon, telegrama. Bago dumating ang telegrama, ay 2 weeks or 1 month ang makarating. Pero yung prinsipyo ko, hindi ako babalik. Hindi ako aalis sa Bible School na to na hindi ako graduate. Kaya doon sa GC po namin ngayon, nagugulat yung aking mga classmates sa Bible School noon. Tapos nung nagbakasyon ako sa Mindanao, ako po yung pinag-preach nila doon sa fiesta. Dahil mayroon pong Thanksgiving, sabi nila, ikaw mag-preach. Nagsermon po ako. Nung nagsermon ako, lumapit yung aking mga teacher ng elementary, ng high school. Sabi nila, totoo bang ikaw si Briones? Yes po. Pastor ka na talaga. Hindi po sila makapaniwala na ako po'y pastor. Kasi nung ako po nag-aaral, first year high school, naranasan ko pong nagpakutok ng triangle, Lolo Thunder, yung pinakamalakas ng klase ng triangle sa loob ng classroom namin. Sabi ng principal, sinong nagpakutok? Sabi niya. At napatapang pa akong sumagot, ako sir! Sabi ko, bam! Talagang hindi ako makahinga noon, sabi niya. Dalhin mo ang magulang mo dito. Ako noon. Ayaw kong sabihin kasi that time, pag nabanggit lang ang apelyido namin, nire-respeto. Kaya, nung time na yon, kinausap ko yung pastor namin. Samahan mo ako, may problema ako. Kasi ayaw na akong papasukin sa school. Expelled na nila ako. So, nasolve yung problema nyo. Pagdating ng second year, nagkaroon ulit ng problem at ito na yung pinakamatindi. Dahil ang problema ito ay wanted kami sa barangay na yan, sa mga eskwelahan na yan, sapagkat nung pauwi kami katatapos ng aming final exam, naglaro kami ng basketball, nanalo kami, sabi namin, kailangan namin umuwi, mag-lunch muna, balik kami mamayang hapon. Ayaw nila kaming payagan, mainit yung ulo nila. Ngayon, tinambangan kami sa isang barangay. Nakabisikleta lamang kami, tinambangan kami. And then, nagkaroon ng kaguluhan. And then, yung isa sa mga nasaktan, nasaksak, hindi namin kalaban sa sa basketball. Siya lamang ay sumama sa kanyang barkada na umambon sa amin. Dalawa lang kami, ang dami ho nila. At that time, may dala-dala kaming gunting kasi gamit namin doon sa prenagip namin sa exam. Kaming dalawa, tag-isa kami. Yung kamay ko dahil wala na, kung hindi kami lalaban, possible kami ang mamamatay doon.
Ang ginawa ko, kinuha ko yung gunting na nasa bulsa ko, ginanon ko, eksakto, tamaan, gibuksit na kitao, nagpuswak tidara, hindi nakita na dati dara, nagtataraydan, idayimati pa nagtaray mi, nga pimanaw. So nagkaroon ng problema. And then sabi ng mga ng mga teachers doon sa eskwelahan, sa lahat ng Briones na nag-aral dito, sabi nila, ikaw ang pinakaduko. So, mga magulang ko noon, problemado. Ba't alam niyo ang ginawa ng mga magulang ko? Ipinagkatiwala nila ako sa Panginoon. Sabi ng mga magulang ko, Panginoon, di namin kayang baguhin ang anak namin. Kayo na po ang bahalang magbago sa Kanya. Ipinagkakatiwala namin siya sa iyo. Hindi ko na malayan. Parang may biglang humila sa akin. Nag-decision ako, sinabi ko, sasama ako sa Manila, mag-aaral ng Bible School. Nagulat yung pastor namin, yung mga magulang ko noon, nung narinig na yun, umiiyak sila. Kaya pagkatapos ng church, anak, totoo ba yung narinig namin? So hindi ko na malayan, may biglang humila yung puso ko. Doon ko nalaman na yung magulang namin, ipinagkatiwala nila pala ako sa Panginoon. Kung hindi nila ako pinagkatiwala sa Diyos, possible, wala po Pastor Jude Briones ngayon. At possible, baka wala na rin ako dito sa ibabaw ng lupa. Dahil at that time, troublemaker po talaga ako. So, unti-unti kong nakontrol, unti-unti kong napagtagumpayan. Because I trust God. Tayo po, may mga kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong problema, pagsubok sa buhay. If we love God, then we must trust God. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay sa ating buhay, ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay, ang lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Isa na namang pagsubok sa akin ng Panginoon nung ako'y pastor na. Diyan po mismo sa Baguio. Kaya, nung time na nangyari yan sa akin, ilang taon na ayaw kong umakyat ng Baguio. Pastor na ako ng kuya ko noon. I was a victim ng agaw cellphone. Ang cellphone noon, 3310. Wala pa mga kamera-kamera noon. Pero meron ng housing noon ng cellphone na 3310 na parang pampiki na may kamera. So, ako po'y inisnatsan ng cellphone sa Bornham. Kagagaling ko lang sa isang simbahan. Pero sabi ng kinakapatid namin pastora sa kuya ko, Ading, huwag ka nang umakyat. Sabi ko, pinabasa ko yung text. Imbitado ko ako ni Barsari nila bukas. Ading, ikaw mag-preach dito bukas. So, yung kinakapatid namin, halos ayaw niya akong payagan. But dumating yung time na nagpumilit ako. Pagdating ko doon, pag-uwi ko, alam nyo, hindi na ako umuwi. Nakauwi na kuya ko. Na-confine na ako sa BGH, Baguio General Hospital, because sinabuyan ako ng asido sa mukha ko. Wala na akong makita that time. Mag-isa lang ako, para kong bulag, lumapit sa pulis. Dinala ko ng pulis doon sa hospital. And then nung nalaman na makaibigan kang pastor sa Baguio, nagsidatingan sila. Ang problema, ang sasarap ng madinala nilang pagkain, kaso nga lang, hindi ako makakain. Dahil sunog tong bibig ko, sunog tong mukha ko, tong mata ko sunog. Sabi ko, halos ayaw kong tingnan ang mukha ko sa salamin dahil sunog. Umalis ako ng kuya ko, pumuntang Baguio sa ministry. Umuwi ako. May patches ang aking mata. Yung aking bibig, sunog, medyo nagdiwig basi. And then, merong nag-offer sa akin, lumapit, bibigyan daw ako ng free house and lot, sasakyan, lahat, bibigay sa akin, pag-aralin nila ako na kahit ano, in one condition, umalis ka sa pagkapastor mo.
Sabi ko, Lord, ano ba ito? Ano ba itong nangyayari ito? Ito ba yung kabayaran ng aking pagiging tapat na pagpapagamit sa iyo? Ito ba? Nagtanong talaga ako sa Panginoon. And then, I trust the Lord. Pumupunta ako ng Manila once a month. Nagpapacheck up doon sa espesyalista ng mata. Dahil yung tissue noon na isang relyo na tissue, maghapon lang yan, ubos. Dahil yung mata ko dito sa kaliwa, tumutol ang luha, mainit yung puno. And then may tumawag sa akin noon sa Baguio Police. Sir, yung description mo nang gumawa sa iyo niyan, na may nakakita dito, pakalat-kalat sa Bonghang. Akyat ka dito to confirm. Sabi sa akin ng mga pastor ng kuya ko, Pastor, huwag ka nang aakyat. Kasi, baka umakyat ka, bangkay ka na uwi. So I trust God. Sabi ko, Lord, hindi ako magpapa-opera kasi malaking pera yung kailangan. Ikaw na pong bahala. At dumating yung time, nagpe-preach ako ng salita ng Panginoon. Maraming nagulat. Biglang naramdaman ko yung bibig ko, dumiretso. Dumiretso din yung pananalita ko kasi that time, magbida-bidala ko, grabe yung po. But, yung pagtitiwala ko sa Panginoon, ibinigay ko sa Diyos, yung aking sitwasyon, yung circumstances na nangyari sa aking buhay. Ito po ako ngayon sa inyong harapan. Parang wala pong nangyari na sunog, na sanhi, na asido. Tanging ito lang, kaliwang mata ko. Pero yung mukha, wala pong piklat, wala pa akong ginamit na anumang gamot, hindi na operahan kasi nagtiwala ko sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, pagtiwalaan po natin ang Diyos. Whatever situation na ating buhay, nating maranasan, always trust God. To trust God is to acknowledge God in everything. Kilalanin natin ang Panginoon na siya ang lahat sa ating mga buhay. Hayaan natin ng Panginoon ang siyang bahalang kumilos sa ating mga buhay. Kapag mayroon kang ibinigay sa Panginoon na sitwasyon, problema mo, hayaan mo na ang Panginoon ang kikilos. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, unang-una, we must trust in God. Pangalawa, sa letter I, invest in the essentials. Saan ba tayo nag-invest? Sir Bilman, naranasan niya na-scam sa investment. Naranasan din namin na-scam sa investment. At ang pinakamasakit pa doon, meron akong mga kamag-anak na na-recruit, nakapag-invest, lahat kami naging nganga. At wala na kaming balita, hindi namin kilala, nagtiwala lang kami doon sa tao. Pero, mag-invest tayo sa Panginoon. Kapag sinabi natin invest in the essentials, ibig sabihin, we must seek God. Hanapin natin ang Panginoon. We must fear God. Katakutan natin ng Diyos. Yung pagkatakot sa Panginoon, hindi ibig sabihin na ikaw ay nanginginig. But kapag natatakot ka sa Panginoon, natatakot kang gumawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. We must love God. Mag-invest tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Dahil kapag minahal natin ang Panginoon, anumang mangyari, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang Panginoon, kapag nakita niya kung gaano mo siya kamahal, mas matindi pa kung magmahal ng Panginoon. Lagi kong sinasabi, hindi masama magmahal sa tao. Pero, huwag nating prioridad na mahalin ng tao. Why? Ang tao nang iiwan. Sa anong paraan? Minsan, mang-iwan ang tao, nagkasakit.
namatay, naiwan ka. Nakakita ng mas higit sa'yo, sumama sa iba, iniwan ka. Kaya napakasakit po yan, hindi. Pero mas gawin nating prioridad ang Panginoon. Mahalin natin ng tudong-tudo, mahalin natin ng grabe ang ating Panginoon. Upang sa ganun, mag-i-invest tayo sa Kanya. Amen. Amen. If we invest in the essentials, make God's word or make God priority in our lives. Kanina po, bandang 9 o'clock ng umaga may tumawag sa akin. Akala ko madali lang, sandali lang yun. Kasi dati sandali lang yun. Pero inabot kami ng bandang 2:00 na ata, 1:30. And then, meron na namang tumawag. Sir, available ka ba? Anong oras, sir? Mga 2:00. Tinignan ko yung oras, 2 o'clock. May gawain pa sa Balintaway. May mga assistant pastor naman tayo dito. May mga katuwang naman tayo dito. Pwede ko sana sabihan sila na kayo muna dahil may operation kami. Pero hindi ko po ginawa. Priority ko po yung gawain ng Panginoon. Amen. Kanina, kabababa ko pala ng kotse. May tumawag. Sir, available ka. Anong oras na? Ngayon na sana, sir. Nandito po ako sa Rosales. Anong oras ka available, sir? Possible, mga 11 or 12, nasa bahay na ako. Tawagan kita mamaya, sir. Tawagan ko yung mga tropa. So, in part doon sa trabaho, minsan naapektuhan yung ministry, pero mas pinipili ko pa rin yung ministry kasi priority ko po ang Panginoon. As part of my job as media, kailangan nila ako, pero pinapaliwanag ko sa nila, lalo na paglinggo, untouchable sa akin ang linggo. May mga pagkakataon, may mga offer, pero hindi ko po tinanggap. Kasi maapektuhan yung gawain ng Panginoon. Maapektuhan yung ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. So, invest in the essentials. Gawin po natin priority ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Alam ko may mga pagkakataon na sa buhay po natin, katulad na may nag-chat sa GC namin, si Brother Berlin, sabi niya, kung matutuloy yung kanyang hipag, ay makonfine dito sa Estrella. At baka hindi ako makasama sa Balintaway kasi mawalang mag-asikaso sa aking mga pamangkin. Isa lang yung nireply ko. Kasi nagsorry siya doon sa GC. Isa lang sinabi ko, don't say sorry. Everything is awatable. So tumawa pa si Pastor Maribik, awatable talaga, Pastor. So lahat ng bagay, pag life and death ang pinag-uusapan, everything is awatable. Alam ng Panginoon yan. Pero habang buhay pa po tayo, gawin po nating prioridad ang ating Diyos. Mag-invest tayo ng panahon, mag-invest tayo ng oras, mag-invest tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon. Then, you will reap. Aani ka kung hindi ka mapapagod. Ano pong sabi ng Bible? What you sow, you reap. Magtanim ka ng pagmamahal sa Panginoon, magtanim ka ng panahon para sa Panginoon, magtanim ka ng oras para sa Panginoon, then, balang araw, aanihin mo ang lahat ng masakripisyo mo, ang lahat ng maitinanim mo sa Panginoon, magugulat ka na lang kung anong gagawin sa iyo ng Panginoon. Palakpakan natin ang